Hi guys! It's me again, Penny. So yan guys, Ohayo gozaimasu sa inyong lahat. Ready na nga pala yung ating yung ating paninda mamayang gabi. Ating banana bread. So ngayon guys, lalabas lang kami ni ate. Kahit hindi pa tawag dito, hindi pa oras ng sahod. Kailangan namin magpadala. Kailangan niya magpadala. Ayan. Kaya dapat matutulog na kami guys pero ayun, kailangan namin lumabas ngayon at pumunta sa Family Mart para magpadala ng pera. Ikukwento ko sa inyo mamaya guys kung bakit kailangan namin magpadala kahit hindi pa naman sahod. Ayan. So, yun. Medyo malamig. Nagdala ko nito pero okay lang pala. Kaya pa pala, lamig. Si ate, lamig na lamig. Mga ilang minutes ang lakaran natin? Mga 20. Siguro 20 minutes. Ayan. Mabilisan lang guys. Magpapadala lang talaga kami tapos aalis na uli. Panggabi ang schedule natin ngayon. Pero dahil maaga pa naman sige na nga, lumabas na nga lang tayo. Pakita ko na sa inyo yung lugar. Ayan. Kasi guys, ganito yon. Dahil magde-December na, dapat nga ngayong November kasi start na ng file ng tax, di ba? File na ng mga tax namin dito. Syempre, taon-taon nagfa-file ng tax. Nagkaroon ng bagong rule na kailangan yung dependent na pinapadalhan mo, minimum sa Pinas, minimum mapadalhan mo siya dapat ng 38 lapad sa loob ng isang taon. Yan. Kada dependent mo yan guys ha. Di ko alam kung same tayo guys, pero din sa amin ganun na. Last year pa yun. Last year hindi pa This year siya nag-effect na kailangan yung mga dependent mo mapadalahan mo ng at least minimum ng 38 lapad sa loob ng isang taon. Pero may age bracket yon. Halimbawa, ilan yan? Less than 30 hanggang 29 years old. Tapos sa matanda naman, 70 and above. Ayun. 29 years old and below, okay lang na any amount ang ipadala mo. Tapos, kapag sa mga senior naman, 70 years old pataas, yun, kahit magkano lang yung ipadala mo. So, yung naiwan na age, yung 30 to 69 years old, kailangan 38, at least 38. Kasi kung hindi siya makakasama ba? Or hindi ba siya counted? Hindi parang or hindi siya i-accept as dependent. Ay, ganun. Ayun. May sasakyan. Kaya naghahabol kami ng mga padala ngayon kasi December na, isang buwan na lang. Kailangan namin maghabol ng mga padala. Ako, kompleto na ako, 4 yung dependent ko. 3 doon, nabuo ko na sa 38 lapad. Yung isa, any amount kasi below 29. Yung kay ate kasi, ilan ang dependent mo, te? 5 yung dependents niya. Yung isa naman, pasok to sa senior na 70 and above. So, 4 yung kailangan niyang kumpletuhin na, tawag dito, 4 yung kailangan niyang kumpletuhin na 38 lapad and above. Ayun, kaya, nagkamali siya ng nagkamali siya ng compute. Paulit-ulit na siyang mag-compute. Akala niya, kompleto na, last yung this month, nag-ulit siya. Nag-compute ulit si ate. Kulang pa ng 11 lapad. So ngayon, hahabulin namin yung 11 lapad. Ayan. Kaya guys, yung mga yung kayo, kamusta yung inyong mga padala? Nakabuo na ba kayo ng 38 lapad? Kasi baka hindi kayo aware na may ganun ang policy. Then, ngayong November ang start, diba? Start na parang tapos na Ngayong November tapos na. Kapag nag-file ka ng November,
Makaka-tax refund na. Makaka-tax refund ka na ng December. Yan. Pag nakapag-file ka. Pero kami, Jibunde kami magpa-file. Or kami, hindi kami magpa-file sa company. Sa ano pa kami magpa-file? Mga February. Next year pa kami magpa-file ng tax. Pupunta kami ng tax office dito sa aming lugar. Then, yun. Makaka-tax refund kami niyan mga April or May. Ayun. Mga April or May, makaka-tax refund kami. Kailangan lang kompleto yung requirements. Ang mga requirements naman sa pagpa-file ng tax, yung birth certificate, ng mga dependents mo, tsaka yung sarili mong birth certificate with translation. Yon. With translation dapat, ha? Kailangan ina-translate mo yung birth certificate. Diyos ko, Lord. Baka pumatay. Tapos, yung Gensen, na. Yung tapos, dito sa amin kasi merong mga papers na ibinibigay kada nagpa-file. Yung nasa brown envelope. Dapat dala mo yon pag pumunta ka ulit doon. So, yun lang guys, ang namin ngayon. Ang purpose ng paglabas. Buti na lang, panggabi pa kami. Kasi kung hindi, nako, pahirapan. Kahit mababa ang palitan, no choice kasi may hinahabol talaga kami na amount para sa mga dependents. Ang taas na ng damo. So, ayan guys, i-take note nyo yung mga pagpa-file ng tax. Ano pa ba? Yung remittance certificate pala. Yun. Requirement din yun. Kailangan dala mo yung remittance certificate. Tapos, ano pa ba? Yun lang, no? Yun lang, tatlong yun ang At cellphone na may bago. Yun lang, tatlong yun yung requirements. Tapos, cellphone kasi nga mag-online. Doon na rin nila tuturuan sa pag-online. Tinuturuan naman nila. So, yun lamang guys ang purpose namin ngayon sa paglabas. Yan. Jane guys, Jane. Bye! Bye!